Nagbabalik na si Todo Aoy sa chapter 259 ng Jujutsu Kaisen para tulungan si Yuji na gawin kay Sukuna ang ginawa nilang beating kay Mahito at kay Hanami sa pamamagitan ng kanyang curse technique. Pero paano nga ba nakuha muli at naibalik nitong si Todo ang kanyang naputol na kamay matapos itong wasaki ni Mahito sa Shibuya? At kung papansinin mabuti, para bang napaka out of shape ng kamay niyang itong nababalutan ng bandage. Kaya ang unang tanong, ito nga ba ang kanyang original na kamay o isa itong artificial or kamay ng ibang tao na ipinalit sa kanyang kamay para magamit niya pa rin ang boogie-woogie? Si Todo Aoy ay isinilang sa isang pamilya ng mga non-sorcerers, subalit sa mababang edad pa lamang ay na-realize niya na agad at na-figure out na may kakaiba at napakataas siyang physical capabilities, na dahilan kung bakit maging ang mga high schoolers nga ay binubugbog niya kahit na isang elementary student pa lamang siya. Luckily nakatagpo niya ang kanyang master na si Yuki Tsukumo na naging dahilan kung bakit na-awaken at mas nahasa pa niya ang paggamit niya ng kanyang curse technique. And although para bang may konting tama sa utak itong si Todo, hindi naman siya nagsisinungaling nang sabihin niyang mataas ang kanyang IQ. Hindi man totoo na mayroon siyang 530,000 na IQ na tulad ng sinabi niya sa nangyaring laban sa gitna ni Hanami at sa kanya ni Yuji. Totoo naman na siya ang may pinakamataas na IQ sa lahat ng students. Ito ay pinatunayan ni Gege Akutami sa isa sa kanyang mga extra pages na nagpapakita ng rating at ng ranking ng mga estudyante in terms of Jujutsu learning, Jujutsu sense at sa kanilang athletic capabilities na kung saan ay nangunguna si Todo Aoy. Nagagawa din ni Todo na makapag-create ng critical decisions sa loob lamang ng milliseconds tulad ng ginawa niyang decision making sa laban nila ni Hanami na naging dahilan kung bakit masyado ngang nahirapan si Hanami at napilitan sana siyang i-open ang kanyang domain expansion. Pagdating sa hand-to-hand combat at iba pang physical aspects ay napatunayan naman ni Todo na may mataas talaga siyang antas ng kapasidad pagdating sa mga bagay na ito dahil nagagawa nga niyang makipag-sync in kay Yuji habang ginagamit pa ang kanyang boogie-woogie na nagpapakita lang din na sa pamamagitan nga ng mataas niyang IQ ay mas na-utilize niya ang paggamit ng boogie-woogie. Ang kanyang curse technique na ito ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na mag-switch ng places or location ng kanyang dalawang target, mapalibing being man o kahit na inanimate object as long as meron itong sapat na cursed energy na dahilan kung bakit kung kailangan niyang mag-swap sa gitna ng isang cursed spirit or sa gitna ng isang sorcerer papunta sa isang inanimate object ay kakailanganin niya munang mahawakan ito para malagyan ito ng sapat na cursed energy at para maswap ang mga lokasyon nito. Hindi lang yon, mas napapalakas niya pa ang effectivity ng kanyang curse technique given his binding vow na kapag in-reveal or kapag sinabi niya ang sekreto sa likod ng kanyang curse technique sa kanyang kalaban ay mas lalakas pa ito. At dahil nga napakataas ng critical thinking at napakabilis ng decision making ni Todo, nagagawa din niyang mag-create ng bluff sa pamamagitan ng pagpalakpak ng kanyang mga kamay, subalit hindi niya ginagamit ng kanyang curse technique, nakakapag-cause siya ng napakatinding confusion sa kalaban na ang naging susi nga para matalo nila si Mahito sa nangyaring laban sa Shibuya. May kakayahan din itong si Todo na gumamit ng Black Flash tulad ng ginawa niya kay Mahito at mas na-utilize pa ang paggamit niya ng kanyang boogie-woogie kung sakaling meron din siyang skilled na partner na magagamitan nito, na ang dahilan niya kung bakit napakalakas ng Yuji and Todo tandem dahil napaka-insync nilang dalawa. Pero in that very fight nga ay naputol ang kaliwang kamay nitong si Todo dahil sa idol transfiguration nitong si Mahito. Pero nagawa pa rin namang gumamit nitong si Todo ng kanyang curse technique sa pamamagitan ng pagpalakpak gamit ang kamay ni Mahito as an alternative na nagdulot ng napakatinding damage sa kanyang palad. Nang dahil dito nasabi ni Todo na patay na ang kanyang curse technique na boogie-woogie. Pero as of chapter 259 nga na ang latest chapter natin as of now ay nakita nating nagbabalik na si Todo at hindi lamang yun, pinatunayan niyang nagagamit niya na ulit ang kanyang curse technique sa pamamagitan ng pagsiswitch ng locations ng mga Jujutsu sorcerer na nasa loob ng domain expansion range ni Sukuna papunta sa labas gamit ang mga crews ni Meimei. Pero maging si Todo ay hindi sure kung nailigtas niya nga ba ang lahat ng mga Jujutsu sorcerers na yon dahil napakabilis nga ng nangyaring explosion dahil sa pag-open ni Sukuna ng kanyang furnace. But the difference now is para bang mas malakas pa ngayon ang boogie-woogie ni Todo Aoy dahil tulad ng nabanggit nitong si Meimei
ang location ng kanyang targets ay nasa layong 4 kilometers. Isipin nyo kung gano'n kalayo at meron pa siyang multiple targets. Dahil ang nakita pa lang naman natin na paggamit ni Todo ng kanyang cruise technique ay within short range lamang to mid range sa pamamagitan ng pag-switch ng locations ni Yuji at ng mga objects kasama na ang kalaban nila. Hindi lamang yon kung papansinin nating mabuti ang kaliwang kamay ni Todo. Para bang napaka out of shape nga nito at parang hindi ito ang kanyang original na kamay. Now there are two possibilities kung bakit nagagawa pa rin gamitin ni Todo ang kanyang boogie-woogie. The first one is through reverse curse technique. Pero paano nyo yun magagawa? Hindi ba mismong ang soul ang dinamage ni Mahito kaya hindi nila maibabalik ang naputol na kamay nitong si Todo? Guys, things have already changed matapos ang latest chapter at ang final battle na ito dahil tulad ng nakita natin, matapos tusukin ni Maki gamit ang kanyang soul split katana ang puso nitong si Sukuna na alam naman nating ang dinadamage ng soul split katana ay hindi ang physical aspect kung hindi ang mismong soul, naging posible pa rin na gawin at i-heal ni Sukuna ang kanyang sariling soul gamit ang reverse curse technique given the condition na alam mo ang shape of the soul. Hindi lamang itong si Sukuna ang nakakaalam kung hindi maging si Yuji dahil nga namuhay sila sa loob ng iisang vessel at nag-i-interact ang kanilang dalawang soul sa gitna ng isang katawan. At ngayon dahil nga alam na ni Yuji kung paano gumamit ng reverse curse technique kahit pa sabihin natin na walang abilidad si Yuji at hindi ang paghihil ng iba ang type ng reverse curse technique na meron siya, let us not forget na nandyan si Wiwi at there is a possibility na nakipag-switch din at nagkaroon ng soul swap training itong si Todo sa isa sa mga users ng reverse curse technique sa Jujutsu Tech. Ngayon if that is not very convincing, meron tayong pangalawang posibleng paraan kung paano nakabalik ang kamay ni Todo at yun ay ang paggamit ng kamay ng ibang nilalang at hindi ang kanyang original na kamay. Dahil kung titingnan natin, ang shape pa lamang ng kamay ni Todo na nababalutan ng bandages ay very out of shape na para bang hindi talaga ito nagmamatch sa shape ng kanyang original na kamay. So there is a possibility na nagkabit sila ng isang panibagong kamay sa kaliwang kamay ni Todo as an alternative na magbibigay pa sa kanya ng buff at magbibigay sa kanya ng mas mataas na abilidad sa pag-utilize ng kanyang boogie-woogie. Dahil tulad nga ng nabanggit kanina, nagagawa niya ng mag-swap ngayon kahit na ang range pa nito ay within 4 kilometers. Pero paano yung gagawin nitong si Todo? Kung hindi niya yung tunay na kamay, hindi dapat niya magagamit ang kanyang curse technique. Balikan natin ang nangyari sa Shibuya. Nagawa niyang makipag-swap ng locations kay Yuji kahit na ang ginawa niyang pagklap ay sa pagklap sa kamay ni Mahito. Na nangangahulugang kahit na hindi parehong kamay ni Todo ang gagamitin niya sa pagkalap, as long as isa sa kanyang mga kamay ang gagamitin sa gagawing pagpalakpak ay magana pa rin ang boogie-woogie. Kaya naman there will be no problem kahit napalitan ng isa sa kanyang mga kamay. Hence the reason kung bakit nabanggit nga ni Todo sa chapter 259 na I can finally feel the heartbeat of boogie-woogie again. But what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below at huwag kayong mag-alala dahil this Thursday afternoon ay marirelease naman ang chapter 260 spoilers para sa Jujutsu Kaisen at mawi-witness natin kung talagang magiging effective ba ang Yuji and Todo tandem laban kay Sukuna. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb para sa events and announcements para sa ating community. Again, it is the Updated Weeb and I'll see you in the next one.